magbibigay ako ng 1,000,000 sako ng bigas para sa mga pamilya sa Batangas na hindi pa nakatanggap ng ayuda sa gobyerno. At ito po ay ginagawa ko naman noon pa sa aking distrito, pero ngayon magbibigay ako ng bigas para sa buong Batangas. Lalong-lalo po dahil ikinalulungkot ko na noong April 24, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bawat barangay makikinabang sa pondo ng national government. Dapat lahat ng barangays ay nabigyan na ng bigas. Pero sa aking distrito, may schedule para lahat ng barangays ay mabigyan. At ang ibang mga barangays dapat kahapon ay nabigyan ng bigas. Pero biglang na-cancel ang delivery ng bigas. Meron na nga pong stub na nakalagay May 21, 10 a.m. sa Nasugbu Gymnasium. Ihahatid ang bigas. Pero the night before, sinabihan ang Liga ng Barangay ng Nasugbu na hindi natuloy ang schedule at maghintay na lang sila para sa bagong schedule. Pero itong mga hindi nabigyan ng bigas ay kabilang sa 84 barangays na hindi din nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program noong April 24 visit ni Pangulong Marcos sa Batangas City. At ang testimonya ng mga barangay captains ay kumpleto ang kanilang isinumite sa mga group chat ng mga barangay captains. Acknowledge naman na kumpleto ang kanilang isinumite, pero hindi sila inimbita. Ang iba pa nga ay sinabihan na hindi sila isasama dahil sa umano'y tampururot. Pero yan ay kwento ko na rin na po noon. Ang dinadagdagan ko lang ngayon ay ang parehong barangays na hindi binigyan ng 200,000 pesos per barangay noong April 24 ay kahapon naman hindi binigyan ng ipinangakot at inischedule na bigas. Kaya nalulungkot ako kasi kung marami tayong mga kababayan na hindi nabibigyan ng ayuda dahil sa kakulangan ng pondo ng gobyerno, mauunawaan ko yan. Kasi hindi naman kaya ng gobyerno sagutin ang pangangailangan ng lahat ng mga Pilipino. Pero kapag ipinangako na ng ating Pangulo na bawat barangay makikinabang at inilaan na ng nasyonal na pamahalaan ang pondo para sa bigas para sa bawat barangay, may stub na, ini-expect na ng mga BHWs at barangay tanods ng mga barangays na ito ang bigas para sa kanila kahapon at biglang sinabihan sila na hindi tuloy ang delivery ng bigas para sa kanila. Ikinalulungkot ko kasi nagiging collateral damage ang iilang mga Pilipino sa politika. So kung you're saying na politika yung punot dulo nito? Maganda kung may paliwanag kung bakit yung same barangays na hindi binigyan ng 200,000 ay ngayon hindi binigyan ng bigas. Pero kaya ko yan din masasabi dahil mismo testimonya nila, sinabihan sila ng Kapitolyo na hindi sila isinama sa April 24, 200,000 pesos distribution ni Pangulong Marcos dahil sa tampururot sa Kapitolyo. Kaya ako po ay walang ganong salita sa aking bokabularyo. Natutunan ko lang yung salitang tampururot galing sa mga kapitan ng aking barangay. Tampong pururot. Pero kung maiba lang tayo, punta naman tayo sa national. Meron kang proposal na yung VAT sa gasolina, sa petroleum products, bawasan from 12% gawing 10%. At may computation ka rito kung paano ano yung matitipid ng gobyerno at pwedeng ibigay sa taong bayan. Tama ba to? Opo. At Yung kaduktong, computation mo rito, magkano yung matitipid? kaduktong po ang aking advokasya para ibaba ang VAT at ang mga issue na nakikita ko sa ayuda. Kasi kaya nila sinasabi,
hindi natin dapat ibaba ang buwis dahil mas maganda daw ang targeted na ayuda para sa mga nangangailangan. Pero I will answer your point directly after this, but I just wanted to lay out that ang problema sa targeted ayuda, ang mga politiko ang nagta-target. Tapos, pinapapila pa ang mga tao. Tapos may administrative cost pa. Sa napakalaking inefficiency sa targeting ng ayuda, mas mabuti na lang bawasan ang ayuda at bawasan na lang ang VAT. Ang position paper na isinumite ng Department of Finance sa Kongreso tungkol sa aking House Bill 4302 na inihain ko nung Setyembre last year ay ang DOF ay tutol sa pagbaba ng VAT dahil sinabi nila mahigit 250 billion pesos per year ang mawawala sa revenue ng gobyerno. Pero mali po na tawagin itong kawalan. Dahil yan po ang matitipid ng mga taxpayers. Ang 250 billion divided by, let's say, 28 million families ay mga 9,000 pesos per family per year. At saka kung, maputo lang kita, malaki yung kinita na ng gobyerno doon sa pagtaas ng nung sumipa yung diesel na 130 pesos per liter. Ano na sila nun, di ba? Windfall na. Opo. So, unlike sa ibang bansa na ASEAN, like Indonesia, sinubsidize ng gobyerno yung fuel, kaya wala masyadong pagtaas. Pero dito, walang nangyaring ganun. Tama. So, tama yung position mo na kung babawasan niya na gagawin 10%. Yung sa 2 billion na yon na matitipid, pwedeng ibigay sa taong bayan at tipid sa taxpayer, sa mga bumibili ng gasolina. tama po. At ang Pilipinas nga ang may pinakamataas na presyo ng langis sa ating mga comparable ASEAN countries at yun ay sa kadahilanan na sa ibang bansa may subsidiya, dito pinapatawan pa ng buwis. At ang sagot nga ng iba ay mas maganda, may targeted ayuda kaysa sa buwis. Pero nung committee hearings naman, sinabi ng lahat ng mga representante ng mga transport sector groups na mas gusto na lang nila ibaba ang buwis, isuspende ang fuel excise tax kaysa pumila pa ang mga tricycle drivers para sa 5,000 pesos na hanggang ngayon, marami pang mga tricycle drivers ay hindi nabigyan ng 5,000 pesos at ang iba nga ay na-report na namatay. Yung fuel excise tax, ito yung 6% na excise tax. Iba-iba po. Kung hindi po ako nagkakamali, iba yung fuel excise tax sa diesel, sa gasolina, kerosene at LPG. At ang ikinalulungkot ko din ay minadali ang pag-aproba ng Kongreso ng fuel excise tax noong Marso, tapos hindi naman ginamit ang kapangyarihan ito nung ipinasa na itong batas. Kaya nung isang araw din, nagpanukala ako sa Kongreso na sa Kalinga Act, hindi lang bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na isuspende ang VAT sa langis, kung hindi din gawing automatic na pag-aproba nitong batas at i-activate ang national emergency sa enerhiya, isuspende na ang VAT sa langis. At tulad po ng nabanggit ninyo, kayang-kayang ito dahil kumita na ang gobyerno sa mas mataas na presyo ng langis. May windfall na nga tayo, pero sinasabi nga nila, doon na lang sa ayuda natin gamitin ang windfall. Ang sabi naman ng mga transport sector groups, mas maganda, ibaba na lang ang VAT kasi meron naman na nga tayong windfall. So, nasa na po ngayon, Kong, ano na status ngayon yung proposal na yan? Ipinasa ng Kongreso ang Kalinga Act on second reading nung isang araw with it being authorizing the President to suspend it. At sana kapag may kapangyarihan na ang Pangulo para isuspende ang buwis, gagamitin ito. Ngunit, actually kung pwede kong banggitin ito ngayon, sinabihan ako na pag i-amendahan ng batas para automatic ang suspension ng VAT, baka hindi na aaprubahan ng ehekutibo ang paggamit ng emergency powers sa batas. Baka hindi napapasa yung batas. Ibig sabihin, sa palagay ng mga nasa Kongreso,
hindi din naman gagamitin ang kapangyarihan para isuspindi ang tax. Eh di ang tanong ko, bakit tayo pumapasa ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan para isuspindi ang tax na alam naman natin ay most likely hindi isususpindi? Dapat maging matapat na lang tayo sa taong bayan, isususpindi ba natin o hindi? Huwag natin paasahan ang ating mga kababayan tulad ng nangyari sa fuel excise tax na may kapangyarihan para isuspindi tapos hindi ginamit. So kung gano'n ang mangyayari, di parang baliwala din yun, Kong? Marami namang ibang mga benefits ang newly passed Kalinga Act, pero ang pinaka-importante sa akin ay yung pagbaba ng buwis. Dahil nga, magtaas kamay tayo dito. Sino dito ang nakatanggap na ng ayuda galing sa gobyerno? Baka wala dito sa kwartong ito. Eh magtaas naman tayo ng kamay. Sino nagbabayad ng VAT? Lahat, di ba? Kaya, kahit na ang daming mga benepisyo sa mga bagong batas na ito, eh kung puro ayuda naman na hindi natatanggap ng karamihan ng mga Pilipino, mas nakakasama pa ang gobyerno sa panahon ng krisis dahil tayo ay nagbabayad ng mas mataas pang VAT sa langis. Oo. At ginagamit sa pamumulitika na supposedly ibibigay sa taong bayan, iniipit para magamit sa politika. Tama po. At nalulungkot nga ako na April 24, dumalo si Pangulong Marcos sa Batangas para ipangako ang bawat barangay makikinabang at baka hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga tauhan na inatasan niya sa Batangas. Pero kahapon po, itinakda dapat dumating ang bigas. Pero sinabihan ang mga functionaries ng mga barangay sa distrito ko na hindi na ito dadating. At nalungkot ako kaya actually nagsimula na po kami mamigay ng bigas earlier this week pa. At tuloy-tuloy namin gagawin ito hanggat makumpleto natin ang nabanggit kong 1 milyong sako ng bigas. Ang layunin ko ay sana makonsensya din ang mga politiko na wag nang pagkaitan ang ating mga kababayan sa ayuda dahil hindi naman ito sarili nilang pera. At ang talagang I think very very depressing thing is yung practice na ito na may ayuda na nga na pinopondohan ng mga taxpayers na hindi pa ipinamimigay sa mga tao dahil sa politika sa probinsya. Hindi lang po ito siguro sa Batangas, siguro po sa buong bansa at ito nga ay dahilan kung bakit hindi dapat maging pangunahing solusyon ng gobyerno sa oil crisis ang ayuda. Dahil hindi perpekto ang sistema ng ayuda. Kung hindi man ito perpekto, ibaba na lang natin ang buwis. Wala ako isa pang singit. Yung tungkol sa political dynasty. Medyo mainit ka rin dito doon sa political Opo, dynasty. Actually, Ano? just to recap for your viewers, ang Anti-Political Dynasty Act, House version, ay magproprohibit ng political dynasty up to the 2nd degree of consanguinity per position at walang pagbanggit ng party list. Kaya nag-hain ako ng 2 amendment. Una, ipagbawal ang sabay na pagsisilbi ng district congressman at party list congressman. Okay. Kasi ipagbabawal ang 2 kamag-anak na tumakbo sa isang distrito. Pero kung isa tatakbo sa distrito at isa tatakbo sa party list, pwede. Eh ano yun kung hindi dynasty? Oo. Eh nagkataon, iniiwasan yung mga prohibitions na tatama sa maraming mga gumagawa nitong batas. Kaya saludo ako sa dapat isa lang na People's Initiative para sa mas mahigpit na Anti-Political Dynasty Act. At I think sa Senate version, mas mahigpit din ang prohibition sa political dynasty na ang iba naman ay nagpapanukala na up to the 4th degree of consanguinity. Kasi hindi pwede mag-asawa
pero pwede magpinsan. Di ba? Nalulungkot ako na ang lumalabas din ay maganda na inaprubahan na ang Anti-Political Dynasty Bill kahit na ayon sa mga kasamahan ko sa Kongreso, ito ay Dynasty Bill at hindi Anti-Dynasty Bill. Kung titignan natin ang laman nito. Ganon din, inaprubahan ang Kalinga Act na magbibigay ng kapangyarihan para isuspindi ang VAT sa langis. Pero hindi pa isinususpindi ang VAT sa langis. At nung nagtatayo naman ako sa Kongreso para hindi lang bumatikos, kung hindi mag-propose ng amendment, biglang pinapatay nila yung debate at ayaw nila man lang ng nominal voting. Mia Layagin po from Your TV News. Balikan ko po yung sa ipapamahagi yung 1 million sacks ng bigas. So para po sa mga gustong mag-avail nito or sinong gusto makakuha, paano po nila ito makukuha? Saan sila lalapit? Directly from your office po ba o sa mga barangay na po nila? Basta po, nasa Batangas ka, dapat makarating ang bigas. Ngunit ang pinaka mabilis na channel para sa distribution ng bigas ay mga LGUs, mayor hanggang kapitan. Kaya sa aking distrito, madalas na po namin na i-distribute ang bigas through the barangays. So para sa mga barangays sa ibang mga distrito, maghihintay na lang po kami para sa coordination namin sa mga barangays and LGUs. Magandang umaga, kabayang Congressman na Leandro Libiste. Ang Batangas po ay 6 na distrito. Doon po sa 6 na distrito, ilan po dito ang hindi nabigyan ng Kapitolyo ng sinasabing ayudang bigas? Yung ayudang bigas ay ipinamamahagi pa ng Kapitolyo ngayon. Kaya hindi ko po masasabi ilan ang hindi pa nabigyan ng bigas sa kabuuan. Pero una kong sasabihin, yung 200,000 na ipinangako ni Pangulong Marcos noong April 24 ay para sa bawat barangay ay pinost po sa page ni ES Ralph Recto. Mga 100 or so barangays hindi nabigyan. Of which 84 ay galing sa Nasugbu at Taal sa aking distrito. At yung ibang mga barangays hindi nabigyan dahil hindi kumpleto ang mga papel. Pero ang Nasugbu at Taal, wala namang ibang isinumite o karagdagang isinumite mula sa April 24 hanggang sa nakuha nila ang mga tseke galing sa Malacanang at ang mismong mga tseke para sa Nasugbu ay may petsa April 22. Ibig sabihin, handa na nung April 24 ang mga tseke para sa kanila. Pero pagkatapos lang tayo nagreklamo na hindi ibinibigay yung ayuda para sa kanila, ibinigay ang ayuda para sa kanila. Kaya yung 84 yung pinapokus ko kasi yun yung may mga pruweba na may diskriminasyon sa ayuda na sana sila po mismo ang pwedeng mag-testify. Pero sa bigas naman, yung 84 din ay hindi pa nabigyan ng bigas. At this is even if nabigyan sila ng stub at schedule na nakalagay April 21, darating sa kanilang gymnasium ang bigas at sinabihan sila na i-reschedule ito ng walang paliwanag at maghintay na lang. At kunento nga ng ibang mga opisyal ng mga barangays na ito sa akin na actually kaya hindi sila nagrereklamo kasi hindi lang naman ngayon, ganun. Palagi naman sila huli. Na sila ay parang pinaparusahan sa pag-aantala ng kanilang ayuda dahil sa anumang issue sa politika. At nalulungkot ako na parang sa akin, shocking ito, pero sa mga tao sa probinsya, normal na normal. At sana hindi na ito maging normal kapag mabuksan natin ang mga issue na ito sa national kasi mukhang hindi lang ito ba naman Batangas issue. Nationwide po ang diskriminasyon sa ayuda.
Ito po mga illegal dumping. Totoo pa na Executive Secretary Resto at Congresswoman Jogo ay isang protector sa mga nagsabing dumping dyan sa Batangas. Mag-iingat ako sa aking sagot kasi kahit na bulletproof ang kotse ko, baka pag sakay ko, pagbaba ko, may mangyayari pa sa akin. Pero ang pahayag ni former mataas na kahoy Batangas Mayor J. Manalo Ilagan ay sumusuporta sa inyong tanong na kaya daw, ayon kay former mataas na kahoy Mayor J. Manalo Ilagan, ang pangalan ng STL operator ng Batangas ay Refresh Gaming dahil ang nasa likod nito ay Recto at Garjola. Ayon kay former Mayor Ilagan. At ang mga politiko, pati na rin ang mga pulis sa iba't ibang mga bayan ng Batangas ay maaaring tumestigo na meron second table o bookies sa STL sa Batangas. Ibig sabihin, hindi inire-remit sa gobyerno ng buo ang dapat na i-remit sa STL ng Refresh Gaming at hindi ito mangyayari kung hindi sa proteksyon umano ng mga mataas na opisyal. At ang isa pa sa mga nakakausap ng ibang mga politiko sa Batangas ay ang kasalukuyang Vice Mayor ng San Juan, Batangas, si Anthony Marasigan, na kilala ding kaalyado ni Recto at Garjola. Kaya nga daw, ayon kay Mayor Ilagan, ang pangalan ng kumpanya ay Refresh Gaming. Pero muli, wag niyo akong balikan please dahil sa mga pahayag ko dahil inuulat ko lang naman po ang sinasabi ng mga iba. Kasi hindi man ako marunong mag-STL. Hindi ko naman alam yung mga STL na yan. Pero ikinalulungkot ko lang na ang daming mga nangyayari sa probinsya na hindi lumalabas sa media. Kaya ako po ay nagbibigay lang ng boses, I could say, para sa mga kababayan ko na walang access sa social media tulad ko. Bakit, idagdag ko lang, bakit hindi ka, sa palagay mo, bakit hindi lumalabas sa media? Marami mga problema na mga katulad ng nabanggit nyo, pero hindi kanyo lumalabas sa media. Nahuhod ng, hindi pinapansin ng media or hindi ganun ka-interesante ang media? Pwede kong siguro tanungin kayo, ma'am. Bakit? Pero, siyempre, pag mataas na tao ang tinatamaan, lalong dapat newsworthy yan, di ba? Yes. Pero, marami din sigurong mga pwersa ang mga matataas na tao para pagtakpan ang katotohanan. Alam naman natin yan. Yes. Pala, 33 ka ngayon. Sa 2020, 35, minimum age ng senador. Pwede na. Opo, pero hindi ko, Minimum age. pero wala naman po akong tiyak na plano sa ngayon. Kung- Nilabas ko din yung allegation na ang mga miyembro ng Kongreso in some cases ay nabigyan ng additional MOOE kung sila ay sumusuporta sa mga inirekomendang posisyon sa mga issue. At alam mo, natatawa ako na dinideny ng mga kasamahan ko na may ganun. Pero may budget naman talaga para sa MOOE sa halaga ng 18.58 billion pesos. Divided by 318 congressmen, that's 58 million pesos. Pero ang basic MOOE lang ng mga opisina ng congressman ay mga 20 million pesos. Kaya malaki ang natitira sa MOOE. At may mga nakatanggap talaga ng Easter break bonus nung March 18, tapos nung Christmas bonus, nung Undas break bonus. So, una, hindi dapat itago ito. Pangalawa, hindi dapat magsinungaling. At that's one of the other reasons why nalulungkot ako pag nasa kongreso ako kasi kasinungalingan ang pagsasabi na walang extra
MOOE ang iba sa ating mga kasamahan. Twinkle, mukhang kailangan natin mag-part 2 kay Kong Lian, ano? Kasi marami pang hindi na tatakel. Pero dahil nga overtime na tayo, siguro yung closing statement na lang, Kong. Again, ang balak ko sana ngayong araw ay hindi gumawa ng mas marami pang mga kaaway sa Kongreso. Baka namang wala, Kong eh. Oh, Dahil pero maingat naman ako sa mga sinasabi ko. Very safe naman yung mga tanong mo. Naghihintay kami ng yung talagang pasabog mo. Opo. 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 Siguro sa part 2. Opo. Pero ang dahilan nga po kasi ay sa nakaraang mga linggo sa Kongreso, marami na po akong mga sinabi na hindi ikinatuwa ng aking mga kasamahan, pero sana naman maunawaan nila na nasa Kongreso tayo para talagang talakayin ang mga national issues at hindi lang sumunod sa mga script, di ba? Pero ang main thing sana na gusto kong hilingin sa aking mga kapwa-kawani ng gobyerno ay huwag natin gamitin ang ayuda para sa politika. At kung ipinangako ni Pangulong Marcos, bawat barangay at bawat bayan makikinabang, sana talagang makarating sa mga Pilipino ang ipinangakong ayuda. At sa aking probinsya, inanunsyo ko po ngayong umaga na magbibigay po ako ng 1 milyong sako ng bigas para sa lahat ng mga pamilya na hindi nakakatanggap ng ayuda ng gobyerno, at sana makokonsensya din ang mga kapwa kong Batanggenyo na mga politiko na wag piliin ang mga nakakatanggap ng ayuda ayon sa politika at ipamigay ang dapat ipamigay sa mga Pilipino. Thank you, Kong Lian. Maraming salamat po sa mga kaibigan nating media na nandito ngayon, at salamat sa ating mga sponsors, ang Philippine Charity Sweepstakes, Office of the Manila Mayor Isko Moreno, and the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Thank you so much, and thank you, Kong. PCSO at Pagcor pala ang sponsor natin. Legal naman ng STL Yung bookies, yung illegal. Yun. Kaya ang advokasya ko, itigil ang illegal gambling para lumaki ang koleksyon ng PCSO. Sino nga ang nagpoprotekta sa mga yan? Sa part 2 na yan, Twinkle. Sana magkaroon ng pagdinig ang Kongreso at ipatawag natin ang mga mayor ng Batangas para sila mismo ang tumistigo.